Ito na po, very exciting na po ang kaganapan sa Senate Blue Ribbon hearing ngayon. Grabing pasabog ni Senator Marcoleta. Ito, post ni Sas Saso, pak! Boom! Pak! Pumutok ba? Isinare niya ni Sas ang post ng One News. Just in. Surprise witness ni Senator Marcoleta na hindi alam saan nanggaling, kung anong sasabihin niya, basta naisingit lang. Surprise witness eh. Ito na yung missing link na nagdiin na talaga kay Congressman Martin Romualdez. Basahin ko ha. Just in, Orly Regala Goteza, who identified himself as a member of the Philippine Marines. Wow! Alam mo, Marines, saludo ako naman. The best, among the best, sundalong Pilipino. The best, disiplinado, tapang, everything, Marines. Saludo ako sa mga Marines. Talo kami mga army. Okay. Member of Marines and a former security consultant of Ako Bicol Party List Representative Saldico was Senator Rodante Marcoleta's surprise witness. I don't know kung anong ginawa ba. Baka inimbita lang siguro. Hindi ako nanonood eh. Mr. Chair, can I present to you a surprise witness? Sige. Ito, nagsalita. Grabe. Surprise witness during the 6th Senate Blue Ribbon Committee hearing. Goteza claimed, ito na mga pasabog, as part of his duties was to carry boxes of trash, which they nicknamed basura, from Horizon Homes in BGC to Valle Verde 6 Pasig, both of which Goteza says are post residences. He further alleged that at one point, 35 pieces of luggage were delivered to the residence of former House Speaker Martin Romualdez on McKinley Street in Taguig. Each luggage contained approximately 48 million. Each would have a post-it indicating the amount. Ay, grabe, no? In the above instance, he says at least 11 luggages were left at the 56th floor unit of Horizon Homes. Goteza has requested to be placed under the Witness Protection Program. Ito ang nakakatabang puso na pahayag ng witness na ito. Sabi niya, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Talagang delikado na ang buhay ng dating sundalong ito. Kasi ang binabangga niya, pader eh. Dirin mo, implicate mo, dalawang most powerful congressmen, Saldico and Martin Romualdez. Ano pang motive niya na bakit siya lumabas? Binayaran ba siya ni Senator Marcoleta? I don't think so. Kaya ako, medyo maiyak-iyak ako na meron pa tayong pag-asa. Habang may katulad nitong si, I don't know kung anong ranggo niya, kung enlisted man ba o official. Basta ako, proud ako. As a retired member of AFP, so ito rin, retired din ito, at least nagsalita siya. Siguro hindi niya na makonsensya. Kasi nung una siguro, binabayaran din siya, magandang sweldo niya, sige lang, gawin niya. Kaya nakikita niya ngayon, no, niluloko ang buong sambayanan. Kikita niya siguro yung hirap ng taong bayan sa mga nababaha. Kaya nakita niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo. Kawawa sila pag hindi ako magsalita. So ito na, nagsalita. So ano ngayon? I don't know kung anong, hindi kasi ako nanood, anong reaksyon ni Senator Ping Lacson, Senator Soto, baka mamaya na naman. Huwag niyang ipasok sa Witness Protection Program. Isauli muna ang nakaw na yaman. Hindi nila pwedeng sabihin isauli muna. Hindi katulad ng Diskaya, ayaw nilang ipasok sa Witness Protection Program. Isauli pa daw ang nakaw na yaman. Wala nating magawa doon. Yun ang gusto nila eh. Ito ngayon. Wala naman siyang ninakaw. Na nagtratrabaho lang siya. Inutusan lang siya. And in doing so, siguro may sweldo rin siya. Nagsabi, pro-protectionan nyo ba? Maawa naman kayo sa kanyang pamilya. Salute to this retired soldier, Orly Regala Goteza. Kung hindi tayo, sino pa?
Kung hindi ngayon, kailan pa? Kaya ito na, nagsasalita na, naglalabasan na. Another good example, yung anak ni Saldico, si Ellis Ko. Sabi niya, I am very ashamed. I am speaking now. I'm not just against an ordinary politician. I am speaking against my father. Hindi ako pwedeng manahimik dahil ayokong napupurhisyo ang millions of Filipinos dahil sa kagagawa ng aking ama. Kaya tinawagan niya ang kanyang ama na balik ka na, harapin mo ang accountability. So ngayon, naglalabasan itong mga testigo. I don't know kung to me, simple opinion ko lang ito, napakalaking testigo ito. To me, it's very credible. Sana, wala na, huwag nyo nang tignan din ng politika. Wala nang, maawa naman kayo sa taong bayan. Huwag na yung, sabi niya, huwag kayong basta magbanggit ng pangalan kung walang malakas na ebidensya. Dapat siguraduhin nyo lang. Okay lang kung si Saldico ang idawit nyo, okay lang. Huwag lang yung ibang tao, basta kulang ang ebidensya. Oh, please. Para sa kinabukasan ng future generation, labanan na natin itong korupsyon. Wala na sanang isiping color sa politika. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo, Talandig tribe ng Bukidnon. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatay sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang ngero nga ihatag namo sa mga tao, katong itabang sa mga tao nga nagtinanglan sa ilang balay. Kaya nakikpuyo lang ni siya sa iyang magulang. Salamat sir sa sabi mo gatag sa kuha. Alay pano gini. Tabangan o gero ika-30 CB na ni kabalay din sa Tin City nga nakatabang. Karon humanagid sa pagtutok ang gihatag namo nga yero. So nakabalay na gid ang nataga namo gid. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo ug nakabalay na gid ko. Samot sa nagtabang sa nagtabang sa sabi na nagtabang sa sin. Salamat sa Ginoo nga nakabalay ko. Ug tungod sa iya nakabalay ko karon. Kay tulo na ka tuig. Nagkigpuyo lang kasi mong suon. Sige, salamat kayo.